Welcome back sa ating channel, mga Itechiwaria. Sa mga bago pa lang at hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman mag-subscribe na kayo, click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga bagong reviews, kayong unang maampunan. Sa pag-uusapan natin ngayon, gusto kong maikwento sa inyo kung paano masettle yung outstanding balance mo. Mapa-credit card man yan, loans, or yung mga sa mga lending or mga loan apps na legit. Isang effective na paraan para masettle mo ng dahan-dahan yung mga kajutangan mo, mga mima. Based on my experience, ito yung mga ginawa ko. Kasi sa sobrang hindi naman sa sobrang dami ng ating mga jutang, pero syempre nakakajutang tayo because may rason. Hindi lang naman basta jumutang lang kasi na-addict na sa jutang. May mga rason naman, di ba? Huwag naman kayong judgmental. Okay? So, isa sa mga ginawa kong epektibo talaga para masettle ko itong mga kajutangan ko is payment arrangement, negotiations. Oo, mima, humingi kayo ng payment arrangement. So, Team Marcos, papaano ba? Ano ba yung mga technique mo dyan? Yung paghingi-hingi mo ng payment arrangement na yan, papaano ba yan? Well, i-share ko sa inyo. Napakasimple lang, mima. Kapag alam mo, naramdaman mo na hindi mo na kayang bayaran, of course, kailangan mo na mag-isip-isip. Di ba? Oh, no! Not only twice, but many times, mima. Itutuloy ko pa bang gamitin itong credit card ko? Walang-wala na ako, wala na akong trabaho. Mag-isip-isip ka. Kung hindi mo na kayang bayaran, it's about time para i-close mo na yan, tigilan mo na. Kasi nga, yan na yung red flag na nami-mishandle mo na yung finances mo, na nami-mishandle mo na yung paggamit ng credit card. Hindi na tama. So, wag mo na antayin na malubog-lubog ka, tita. Kung 2, 3 man yung credit card mo, i-maintain mo lang yung isa. Ganon. Tapos, kung alam mong hindi mo na kayang bayaran yung iba, i-close mo na. And then that's the time you request or ask for payment scheme sa mga bangko. Kasi ang mga bangko, nag-o-offer naman yan ng payment options. Si Bangko Sentral mismo, ini-encourage yung mga bangko na mag-create sila ng parang program, restructuring program, and I believe meron silang ganitong mga programa. Ang main goal kasi is mabayaran yung mga jutang sa inyo at saka hindi na tumagal, di ba? Kasi the more na tumatagal yung jutang ninyo na outstanding, na negative ka sa mga bangko, may bad record ka, baka magpakita yan sa credit report mo. Oh, no! And maapektuhan ang future loans mo. Kung may balak kang kumuha ng housing loans, car loans in the future, talaga naman, malaki ang magiging ambag niyan sa inyong pagjutang-jutang sa future ninyo, mga mima. Ang pagjujutang ay hindi masama as long as napupunta siya sa good utang, hindi sa bad utang. Diba? We use financial tools like credit card, loans, installment para jumangat-jangat tayo sa buhay. Hindi para ilubog yung sarili natin. Diba? Aminado ako. Ganun nangyayari sa akin. I mishandled my finances. Ang dami kong jutang. So hindi ko na-handle ng maayos. So nagkapatong-patong. Nagkatapal-tapal. Ayun ay my experiences ko na natutunan ko na. Sa susunod, alam ko na gagawin ko. Diba? I'm proud to see na nandun na ako sa stage na, alam mo yon, na malalampasan ko na tong stage ng buhay ko, mima. Niyayakap ako ng mga jutang. So, makakawala na rin ako. Diba? Finally. Basta disiplina lang talaga. At saka, lagi kong sinasabi sa inyo, be a responsible jutangera. Gamitin nyo yung mga jutang sa inyo sa credit cards, sa loans, for your advantage, for your own benefit. Para jumangat-jangat ka sa buhay. Hindi ba? Hindi yung pang araw-araw mag-shopping ka, araw-araw gagamitin mo yung credit card mo pambili ng ng kadamitan, gadgets, kung anek-anek.
Gamitin mo ang credit card mo, Mima, for your own benefits and advantage. When I say for your own benefits and advantage, mag-isip ka naman ng pwede mong paggamitan sa credit card mo. Pang negosyo, di ba? Gawin mong yumutang ka sa credit card mo to put up a business. Magkano lang naman yon yung interest noon kapag binabayaran mo in full? Why not use it for investment, hindi ba? Hindi yung gagamitin mo pang travel, tapos mamaya wala ka na palang perang titira, lahat pinambayad mo na sa jutang mo, tapos mamaya, di ba, hindi mo na nabayaran, sayang din, nagka-negative record ka pa sa bangko. So, kung hindi mo naman kaya, tita, na ma-afford, or hindi ka naman na-approve or hindi ka naman na-approve sa mga credit card, subukan mo itong si Bilis, di ba? Subok na itong si Bilis, legit na legit, tita. CIC accredited siya. Hindi siya nang jajaras, talagang low interest, fast approval, very affordable kasi flexible ang payment terms nila. Hindi mo kailangan ng malalang credit card para lang mag-shopping online. You can use Bilis kasi may mga pa-QR na silang tinatawag. Kapag gusto mo mag-shopping, mag-grocery, pambili ng grocery mo, o diba? You can use Bilis, QR mo lang. Kasi ang kagandahan dito, hulugan eh. So hindi siya yung biglaan na babayaran mo, ganun. So hulugan siya. So try Bilis. It's 100% legit, mga Mima. Sa mga may mga Bilis dyan, so may mga jutang sa Bilis, comment and share naman kung anong experience nyo sa Bilis na yan, mga Mima. So balita ko si Kim Chiu ang kanyang endorser na. So first ever brand ambassador si Kim Chiu, mga Mima. So parang alam mo, yung parang home credit lang din si Bilis na pwede mo siyang gamitin to pay bills din kung may mga iba ka pang jutang na gustong bayaran and gusto mong hulugan din yan. You can use Bilis. And of course, kung naghahanap ka ng installment na hulugan for your gadgets, laptop, ganyan, for your kids, at appliances, gamitin mo ang Bilis for hulugan, hindi ba? Ayun lang. So again, be a responsible jutangera. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video, kayong unang mahambonan. Maraming salamat.